everyone! Welcome back again to my channel. This is Zawana Vlog. So for today's video, ay sasagutin natin. Papunta nga pala tayo sa church. Wala pa tayong tanghalian, guys. Magkakain lang ako ng Skyplex. Then diretso na tayo ng church. So for today's video, guys, ay sasagutin natin yung isang comment ng ating subscribers. Sabi nyo, Day, ask ko lang, paano ka nakatagal dyan? First timer at given na patayan ang work chance. So, paano nga ba? No? Paano nga ba? So, ito lang ang kinakapitan ko maliban kay Lord, syempre. Ang sabi ko sa sarili ko, Day, hanggat hindi sila ang aayaw sa akin, hindi ako aayaw. Alam naman natin, aware naman tayo na dito sa Hong Kong may termination. Both helper at employer pwedeng i-terminate ang kontrata natin once na ayaw nila sa atin or ayaw natin sa kanila. Meron tayong karapatan na umayaw. So, bilang baguhan nga, bilang first timer, ayan, ito lang ang naging kapiran ko sa sarili ko or kinakapitan ko once na dumarating tayo sa point na mga trial, yung nahuhumsik ka, ang daming iyak-iyak sa buhay, basta yung alam mo yung dumadating ka sa point na ayoko na, gusto ko na sumuko. Pero naaalala mo, bakit nga pala ako nag-abroad? Ano ang goal ko? Bakit ko naisipan mag-abroad? Bakit ko naisipan na lumayo? Bakit? Anong rason? Doon ka mag-focus. Yun. Focus ka kung saan. Hi, ate! Focus ka kung bakit ka nandito. So ako, from the start talaga, ang sabi ko sa sarili ko, magkaroon ng sariling bahay. Ayan. Hi, ate. Vlog ko na naman ito. Di ba, te? May ano, te? Ayan. May tanong yung ating subscriber. Ayan, si ating subscriber ko din to. Sabi niya, Day, ask ko lang, paano ka nakatagal dyan? First timer at even na patayan ang work. Ito, Day, si ate ay first timer din mag-work dito as OFW. So, ikaw, te, ano, paano? Paano ka nakatagal? Mag-e-end ka na din, di ba? Ano bang goal mo? Yun talaga yung number one. Yun ang lagi mong iisipin. O kahit yung may mga pinagdadaanan tayo, no, Yes. utong-utong lang din, di ba? Yun, ang isipin lagi, bakit ka ka ba nandito? umalis? O bakit ka ba nag-apply abroad? Yes. Yun talaga. Ano ang mga dapat iwasan? Di ba, ma? Yung pag nagsi-South City tayo, isa yan eh. Yeah. No? O si ate, ayan, proudly, na sasabihin ko sa inyo na marites na yan sa akin. Meron na siyang, natapos na niya yung bahay na paupahan niya. O, congrats ate! Nagtataka kasi ako kay ate, lagi lang siya dito. Sabi ko, ate, ayaw mo talaga gumala, ano? Uuday, kay may pinapagawa. Kasi nagtitipid. Oh, ganon. Thank you, ate, kay papunta ako church, ha? Thank you very much. Ayan, nasama ko na naman si ate. Thank you, tehe. Ayan, isipin mo lagi, bakit ka nandito? No? Ako, may time din na parang, alam mo yun, sukong-suko na ako, iyak. Dumarating tayo sa point na nahuhumsik ka, nagsasabay-sabay yung stress sa trabaho, problema sa Pinas, namimiss mo mga anak mo, yung mga ganon. Pero, iniiyak ko lang siya din. Pag kumalma ka na hindi ka na masyadong emotional, kasi yung iba, kaya naiisipan nila agad mag-terminate, ura-urada kasi, on the climax ba tawag doon? Yung very emotional sila, nagsiself-pity sila, din nagde-decide sila na mag-terminate na lang ako. Tulad nga nung nabasa ko sa post, hinamon siya ng amo niya, gusto mo i-terminate ka ta? So ang sagot niya, sige, mag 1 month notice na ako. Dapat hindi ganun. Kailangan may pagpakumbaba. Kung alam mo sa sarili mo, ayun si ate, alam mo sa sarili mo na ang lalabas sa bibig mo ay hindi maganda, better na isip mo muna ang bibig mo. Para kasi hindi mo mapagsisihan yung lalabas sa bibig mo. Ganun ako dahil pag napapagalitan, iniisip ko,
Tikom, tahimik muna ako, parang alam mo yun. Tahimik, ina-analyze ko, ano ba? Kasi pag halimbawa galit ang amo mo, galit ka din. Wala talagang mangyayari dahil sabog talaga kayong dalawa. So sino ang lugi? O di ba? Ang pangarap mo, yun ang sinasabi ko. Ang pangarap ko, magiging pangarap na lang ba yun talaga? O, yan ang number one na dream ko ay magkaroon ako ng sariling lupa. Kasi wala namang ipamamana sa atin ang mga magulang natin. Tulad ko, ulila na din, walang tatay. Patay na din ang nanay ko. So, ako na lang. Kumbaga tayo na lang din talaga ang maasahan ng sarili natin, di ba? So, pag once na pupunta ako sa point na nasa point ako ng stress, sabay-sabay ba? Then naiisip mo, ayaw ko na. Bakit pa ako ganito? Ba't ko pa tinitiis to? So, pag tapos niyan, pag naiyak mo na yan, masasabi mo, bakit nga pala ako nandito? Oh, ang pangarap ko, magiging pangarap na lang talaga siya. So, wala pa pala tayong bahay, hindi po na tayo mag-inarte, hindi pwede, ganun. So, kung sa trabaho naman, day, sa pagdating naman sa trabaho kasi ako sanay ako sa mabigat, mahirap na trabaho, matiisin talaga ako. Yan, kasi laking bukid tayo, buhat ng palay, buhat ng kahoy, buhat ng kung ano-ano pa, di ba? Sanay tayo sa trabaho kaya walang problema pagdating sa trabaho. Then, dito naman day, masasabi ko, hindi naman siya ganun kabigat. Kasi sa bahay ka lang naman, magluluto, magmamalingke, maglilinis, mag-aalaga ng bata. So, kailangan mo lang ng baon na mahabang pasensya. Yan, si ate, alam nyo, mai-inspired kayo sa kwento ni ate. Kasi kung ano ang pinagdaanan ko, mas malala ang mga pinagdaanan niya. Kasi, ang amo ko hindi pa mabunganga eh. Yung amo no, naku Diyos ko po, sabi ko, ate, grabe talaga yung utong-utong mo, te. Grabe talaga yung pagtitimpi mo pala. Sabi niya, oo, day, kasi kailangan natin ng trabaho eh. Ang bahay ko, yun, nakapagawa na siya, day, ng ano, day, na, doon ako, alam nyo, gustong-gusto ko makakarinig ng mga ganitong story na, alam mo yun, hindi pa siya nakatapos ng kontrata niya, pero may naipagawa na siya, day. Oo. Bakit? Yun ang goal niya dito eh. Yun ang goal niya dito kaya siya nag-Hong Kong. So, kung kayo gusto nyo tumagal, kailangan talaga rin mahabang pasensya dahil din yung iwasan ang mag-self-pity kasi pag nag-self-pity tayo doon nasisira. Doon tayo nakakapag-desisyon na ayaw ko na, suko na ako. O, dinahamunin mo na din yung amo mo. Terminate nyo na ako or mag-break ka na. Ganon. 'Di ba? Isa pa, pag once na pag hindi mo na kaya, ang isa pang kinakapitan kong salita na kasabihan, pag gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Yan yung kinakapitan ko. Papunta tayo ngayon sa church, ayan. Kasi Sunday ngayon, kakain pala ako ng Skyflex muna. No, ayan, so sa mga first timer nagbabalak papunta dito sa Hong Kong, yun ang gawin nyo. Focus the goal, kapit kay Lord, na siya ang mag-provide ng lakas mo, magpapalakas ng loob mo. So, ganun lang ang gawin nyo. So, huwag nyo din kakalimutan na magsimba. Ayan, so kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!